Hey mga brods, may balita naman tayo dito kay Mikey Williams. Yes, ayun din sa mga reports and rumors na ito, ino-offera na pala ito ng malaki ng SMB na 1 million pesos kada buwan. Yes, alam din naman natin yung sinasahod nito or yung sasahurin sana nito sa Converge Fiber Xers ay nasa 700 to 800,000 pesos ang range nito mga kabrods. Napakalaki pero hindi pa rin pumapayag si Mikey Williams na pumirma doon, di ba? Gusto rin naman niya yung malaking sahuran. Ito sa SMB, in-offeran siya ng maayos mga kabrods ng 1M kada buwan. Pero pinag-iisipan at pinag-aaralan pa ng SMB kung pwedeng mabigyan ng 1M itong si Mikey Williams. Alam din naman natin na kung gaano kalakas ito pong si Mikey Williams. Binigyan lang din naman ng dalawang kampyonatong TNT Tropang Giga tapos dalawang finals MVP pa yung sa kanya doon. Kaya nga mga kabrods, malaking bagay si Mikey Williams kahit may attitude dito sa pera mga kabrods. Bibigyan ka naman din ng kampyonato ito. Kaya nga ito sa SMB, kung itong offer nilang 1M, kung papayag si Mikey Williams, baka mas lalong lalakas ang SMB nito. Mga kabrods, yan lang din naman ng problema kay Mikey Williams. Pera-pera lang din naman yan. Pero pag naglaro yan mga kabrods, expect nyo na talagang tataas yung confidence ng koponan nyo, tataas ang standing at may possible pa magkaroon ng kampyonato. Kaya ito pong 1M na ito mga kabrods, ito sa agent ni Mikey Williams, titignan din nila dahil ito na siguro yung pinakamalaking offer na natanggap nila mga kabrods. Dahil ayon lang din naman ito sa reports and rumors natin dahil ang balak nga rin ng Hinebra ay kunin ito pong si Mikey Williams pero hindi nga nila kinukuha dahil alam din naman natin si Coach Tim Cone napaka-picky na coach yon dahil gusto na ito yung mga walang attitude na player lalong-lalo na sa pera. Tapos andyan pa si Boss Al palagi. Kaya ito po sa SMB na lang siguro ito o-offeran mga kabrods. Kaya ito pong sina Coach Leo Austria, pinag-iisipan nila ito dahil kahit malakas na rin naman yung kinuha nilang rookie na si Chris Miller, hindi pa rin sapat yan dahil ang SMB tuloy-tuloy pa rin ang hustle nito. Dahil alam din naman natin kaka-champion lang ng SMB last season sa All Filipino Cup. Kaya ito, Governors Cup naman ang kanilang tinitira ngayon. Kaya nga kung kukunin nila si Mikey Williams tapos kukuha sila ng maayos na import tapos may Chris Miller pa silang rookie, ewan ko na lang kung hindi pa mag-champion ng SMB dito mga kabrods. Dahil ito pong si Mikey Williams, kung ma-offeran talaga ng maayos ito, doon talaga ito pupunta mga kabrods. Siguro na nga ito na yung pinaka the best offer na sa table na nakuha nila, yung 1M kada buwan. Dahil ito nga balak nga rin kasing taasan ng conversion. Para lang makalaro ito pong si Mikey Williams. Sabi nga nila naisahan ng TNT yung Converge. Ito pong si Jordan Heading, maayos na player, naglalaro sa TNT, nakatulong pala season. Samantala si Mikey Williams mga kabrods, hindi man lang nakalaro, hindi man lang nakatulong, tapos ay pa pumirma sa Converge Fiber Xers. Yan din talagang problema sa kanya. Kaya ito sa SMB, lalong-lalo na't andito rin naman si Chris Ross, ang isa sa mga kuya-kuyahan ni Mikey Williams mga brods. Wala pa nga ito sa PBA si Chris Ross nang tumutulong sa kanya sa PBA D-League mga kabrods, hindi pa kilalang isang Mikey Williams. Kaya nga baka ito i-guide siya dito, aayusin yung laro, aayusin yung attitude mga kabrods. Titignan natin kung magiging worth it ba yung 1M. Kaya ito, baka nga 1 season to 3 season pa muna ang o-offer dito ng San Miguel Beermen. Yes mga kabrods, hindi nila sasagarin ito ng mga 2 years dahil syempre testing lang muna ito, siguro isang taon na 1M kada buwan muna siguro ito pong si Mikey Williams. Kaya mga kabrods, kailangan din i-try ng SMB. Hindi rin naman malalaman kung hindi nila susubukan, di ba mga kabrods? Kaya ito pong si Mikey Williams, kung ito'y mapunta sa San Miguel Beermen, so kapaka super scorer, one of the best scorer ito sa PBA, one of the clutch player, maganda rin ng court vision. Kaya ikaw mga kabrods, komenta mo lang ang opinion mo dito sa tingin nyo ba worth it na mabigyan ng 1M kada buwan si Mikey Williams sa San Miguel Beermen? Brods, will go zoom kahit na draft nga ito ng Phoenix Super Fuel Master sa 8th overall pick ngayong PBA Draft 2025. Alam nyo ba mga kabrods, ay gusto pa rin kunin ito ng San Miguel Beermen. Yes, kahit naman na-draft yan, kahit saan koponan ka pa, kahit ma-draft ka pa dyan, kayang-kayang kunin ka ng SMC teams or MVP groups, di ba mga kabrods? Ito kasing draft na ito ay pansamantala lang. Kaya ito po, sa Phoenix Fuel Masters, alam din naman natin na isa ito sa mga farm team ng SMC Corporation. Yes, SMC Management. Yes, saan ba nanggaling sina Abueva, sina Manuel Date, di ba mga kabrods?
ito, si Will Gozum naman ang gusto nilang kunin. Ito pong 6'6" ng former UP Fighting Maroons. Laro na rin sa MPBL, sa Dubai Invitational Tournament, sa PSL, maski sa MPBL. Ito pong si Will Gozum. Kaya nga, yung katawan nito, yung pagtitigas ng katawan nito, yung physicality nito mga kabrods, yan ang nagustuhan ng SMB. Bakit? Kailangan pa ba ng SMB ito? Ito pong 6'6" physical big man na ito, knowing na meron naman na silang Junmar Fardon, Mo Tautua, mayroon pang Rodney Brondial. Yes mga kabrods, kailangan pa rin niya to ng SMB dahil balibalit at reports natin na parang nasa trading blocks nga ito pong si Mo Tautua ng SMB. Maski si Mr. Snow Badwa, matagal na nila itong binalita na si Mo Tautua ang isa sa mga hindi na nga daw consistent sa SMB. Mas buti pa nga si Rodney Brondial, namimiso-miso pa, pero ito pong si Mo parang inconsistent nga mga kabrods. Kaya ito, gusto na lang kunin yung mas bata, mas matigas, and may experience na rin sa MPBL. Once daw kasi may experience ka sa MPBL, mas tumitigas ka doon. Kaya ito pong si Mark Pingris, Pinoy Sakuragi nga daw, yung mga ex-PBA players dyan, mas tumitigas sila, mas na-challenge sila dyan. Kaya ito pong si Will Gozum, na-adapt niya yung tournament physicality doon. Kaya nga dito, mas nagustuhan ito ng SMB. Yes, mas bata, mas hinog. Yes mga kabrods, mas madaling turuan, coachable, tapos bata-batat, talagang gutom pa itong manalo every game. Kaya nga madali ito para sa San Miguel Beermen na makakuha ng mga ganitong big man para sa kanila dahil madali na lang sa SMC yan. Kaya ito, onting under the table mo lang dyan dito sa Phoenix, madali na lang makakuha ito pong si Will Gozum. So yung mga matutulong ni Will Gozum, yes, maganda naman yung footwork nito sa ilalim, yung depensa, napakatigas din. Yung talagang physicality nito sa paint, yan ang isa sa mga nagustuhan talaga ng SMB. Tapos yung footwork, yung post-up play neto, yung hustle, rebound, block shots, yes, yan ang kagandahan dito kay Will Gozum. Hindi mo na kailangan itong turuan pa dahil ang dami na niyang kayang gawin sa loob ng paint. Maski sa shooting, meron pa. Yes, mga broads, may outside shooting pa. Ito pong si Will Gozum, maski sa U-up, kayang-kaya niyang gawin yan. Kaya nga maganda ako makuha ito ng SMB. Bata-batang player, yes, kahit nakuha ng Phoenix yan. Yes, mga kabrods, baka nga ang isa sa mga gawin ng SMB ay offer si Mo Tautua. Pero kailangan pa rin pag-isipan nito ng SMB dahil mga kabrods, may championship experience na si Mo. Well, si Will Gozum wala pa. Pero madaling turuan ito, coachable. And ito, mas masipag na player dahil syempre bago pa sa PBA, mas sisipagin pa nito. Kaya ikaw mga kabrods, sa lahat po ng mga SMB fans, sa tingin nyo ba dapat bang bitawan ng SMB ito pong si Mo Tautua? At sa tingin nyo ba dapat bang kunin at i-push ng San Miguel Beermen na kunin ito pong si Will Gozum? Isang batang player, napaka-physical na player, and kayang tumulong sa isang kupunan talaga. Kaya comment mo na opinion mo dyan mga brods at isa natin yan. Salamat po sa panonood mga brods. This is Kings Basketball. Yun lang.